ating Panginoon Kristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Ginamit ng ministro para patunayan ng ating Panginoon Kristo ay tao, hindi Diyos, yung San Mateo Kapitulo 13, versikulo 17. Si Kristo, Siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. dahil mabasa kasi diyan sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 17, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Now, ang tanong, dahil po ba mabasa na siya ay anak ng Diyos, mga kapatid, si Kristo ba ay hindi Diyos anak? Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Wala bang mabasa sa Biblia na si Kristo ay Diyos anak? Tanong, nakita niyo itong Biblia na hinawakan ng ministro ninyo? Palakihin natin, ang salita ng buhay. Bakit pinakita ko sa inyo ang salita ng buhay na ginagamit ng ministro? Dahil sinabi ninyo na sa Biblia walang mabasa na siya Hindi Diyos anak. kundi anak ng Diyos. Pero sa Biblia na ginamit ng mga ministro ninyo, imposible naman kung hindi ninyo ito na-research. Ito, Juan Kapitulo 1, versikulo 18, ang salita ng buhay. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ngayon, si Shubaldi na nagsabing, napakahina daw ang logic ko. Ang kailangan pa ata ni Wendell talaga mag-research, no? Brother Wendell, pag gusto mo magpadoktrina sa iglesia, sabihan mo lang ako, mapanuri kayo. Sa mga logic pa lang Wala, eto si Mr. Wendell Talibong. Batay! Sa talata na mabasa natin dito, sino ngayon ang, kung hiramin natin ang argumento ni Arnel Tumanan, anong sabi ni Arnel Tumanan? Sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito eh. Dito pa lang, kung sa boxing, tapos na. Tapos na talaga. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Pero bago dyan, iniyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan na mag-subscribe kung bago ka lang. Pindutin ang bell button para updated, mag-comment at i-share ninyo. Makatulong kayo sa ating evangelization sa pamamagitan ng pag-share sa ating talakayan, no? Kaugnay sa pagsagot natin ngayon sa Iglesia ni Cristo. Okay, tuloy natin si Shubaldi. Mga kapatid, may nagsasabi, syempre anak siya ng Diyos, di dapat Diyos din siya. Di ba saan ka nakakita ng bakang ng anak ng kalabaw? Sabing ganon, mga tol. Well, baka hindi ka kasi naniniwala na ang mga tao ay tinatawag ding anak ng Diyos. May mga anghel na tinatawag na anak ng Diyos. Yan ang argumento niya, ang lalim ng lohika, ano? Bakit? May mga tao tinawag na anak ng Diyos. May mga anghel na tinawag na anak ng Diyos. So kung ang mga tao ay tinawag na anak ng Diyos, kung ang anghel ay, gamitan natin ng lohika dahil sabi niya, mababaw daw ang lohika ko. So, batay sa kanyang pahayag, may mga tao tinatawag na anak ng Diyos. May mga anghel tinatawag na anak ng Diyos. Si Jesus tinatawag na anak ng Diyos. So, bakit si Jesus Diyos? Kung si Jesus na tinatawag na anak ng Diyos ay Diyos, pwede ba maging Diyos ang mga tao na tinatawag din na anak ng Diyos? Pwede bang maging Diyos ang anghel kung ang mga anghel sa Biblia ay tinatawag din na anak ng Diyos? Bakit? Lucas Kapitulo 3, versikulo 38, si Adan tinatawag na anak ng Diyos. Pero ang tanong, mga kapatid, gamit tayo ng lohika, batay sa kaniyang pahayag. Sa Biblia ba, kung pag-aralan natin, pare-pareho ba ang kahulugan ng anak ng Diyos sa Biblia sa mga tao
sa mga anghel at sa ating Panginoong Hesukristo? Hindi. Bakit? Una, sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 38, si Adan, yes, tinatawag na anak ng Diyos. Bakit siya tinatawag ng anak ng Diyos? Dahil nilikha siya ng Diyos. Sa Exodo Kapitulo 4, versikulo 22, ang Israel ay tinatawag na kanyang panganay dahil pinili ng Diyos. Ang mga Kristiyano, natural, tinatawag ding mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya sa pagtanggap sa Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, itong pagtawag na anak ng Diyos ay figurative, moral o positional, hindi likas. Balik natin. Ang mga anghel tinatawag na anak ng Diyos. Nasa Job Kapitulo 1, versikulo 6. Bakit? Ang mga anghel nila lang, hindi kapantay sa Diyos. Pero ang tanong, bakit ang ating Panginoon Jesucristo tinatawag siya na anak ng Diyos? Magkaiba mga kapatid. Magkaiba ang natatanging paraan. Ang titulo ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi lang ito titulo, mga kapatid, kundi ang pagpahiwatig ng pagkapantay niya sa Diyos Ama. Aba, sabihin nila, magkapantay ang ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama? Totoo ba yan? Mabasa ba yan sa Biblia? Juan Kapitulo 5, versikulo 18. Anong mabasa diyan? Tinatawag niyang Ama ang Diyos. At dahil dito, ipinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. Bakit ganon? Because the Diyos, during that time, understood, Son of God, claimed to be equal with God. Hindi nila iyon inaakala, mga kapatid, na bilang nila lang, kundi kapantay ng Diyos. Nasa Juan 5:18 yan. Ngayon, ang anak ayon sa kalikasan, mga kapatid, hindi ayon sa posisyon. Bakit? Lucas Kapitulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 18, nabasa na natin. Ginamit pa nila na talata. Ito, ginamit pa na talata. Ginamit pa nila na salin. Juan 1:18 ang salita ng buhay. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Napakalinaw sa nakasulat, mga kapatid. Ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak, ang bugtong anak na nasa sinapupunan ng Ama. Bugtong monogenes. Iisa sa ore. Monogenes, unique. Gagamit sila para malusutan nila, alam nyo, gagamit sila ng Grego na Bible na nakasulat sa Grego, monogenes hoyos. Tingnan niyo, sa ibang salin, monogenes hoyos. Kaya ito ang tama. Bakit? Kung monogenes hoyos, bugtong anak ng Diyos, ibig ba sabihin hindi siya Diyos? Wala bang mabasa kayo na salin sa Grego? Ito sila, mga kapatid, para lang lituhin, gagamit ng Grego. Pero ang akala nila, pag may mabasang monogenes hoyos, wala nang mabasa na Grego na monogenes theos, na yun ang pinagbatayan sa ginamit nila na salin ang salita ng buhay sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18. So, monogenes theos ang mabasa na bugtong anak ng Diyos, monogenes hoyos, at
yung mabasa na Diyos anak ang salita ng buhay. So, kung ang anak ng tao ay tao, alam naman natin yan, ang anak ng Diyos ay Diyos. Di ba? Kaya, ang mabasa sa Juan na ginamit nila na salin, wala pa nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. So dito pa lang, alam na, tapos na ang boxing. Kung si Arnel Tumanan pa lang ang sasagutin, mga kapatid. So, siya ang anak na nagmula sa Diyos bago pa ang lahat. Mabasa yan sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ang salita ay Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. So, si Kristo ay nag-exist na bago ipinanganak. Hindi tulad ng mga tao at mga anghel, mga kapatid. So, ngayon, bakit si Jesus bilang anak ng Diyos ay Diyos? Siya ay anak ayon sa kalikasan, hindi ayon sa titulo. Ang anak ay kapantay ng Diyos Ama, Juan Kapitulo 5, versikulo 18. Siya ay bugtong natatangi, hindi nilalang, Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Siya ang tagapaglikha, Hebreo Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 3. Tinatawag siya ng Ama na Diyos. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Ngayon, ituloy natin. Kung si Kristo ay Diyos para sa mga ministro ni Manalo, bakit? Bakit siya ginawang Panginoon? Sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36. Diba? Lalo-lalo na yung kanyang mga tagasunod, tinatawag niya mga anak, kaya nga ang tawag sa kanya, Ama. Diba? At siya ay ginawang Panginoon, magkaiba ang gumawa sa ginawa. Imagine yung mga kapatid, ginawa siyang Panginoon ng Diyos. So, yon ang kanilang napakababaw na interpretasyon sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, mga kapatid, na ginawang Panginoon. Ito ang palaging ginagamit nila. Ito kasi ang nakasulat sa Gawa Kapitulo. Paano sagutin kung sakali makatagpo kayo ng ganitong argumento na mabasa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya ang argumento nila, Diba? So tuloy na natin to. Paano? balik natin ha. So, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. So, Hindi Diyos anak. nabutatan na siya dito na anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Pero sa pinakita natin na salin na ginamit ng kanilang mga ministro, mga kapatid, napakalinaw. Sinong nabutata ngayon? Ito gamit ninyo yan at salin. Wala pa nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Pero ang sabi ni Shubalde na isang INC, anak ng Diyos, hindi Diyos Anak. Anong reaksyon ninyo? Diba? Bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia.
O, yun, ginamit pa niyo yan na salin. Mga kapatid, may nagsasabi, syempre anak siya ng Diyos. Sinagot na natin ito mga kapatid. No? Hindi ka kasi naniniwala na ang mga tao ay tinatawag ding anak ng Diyos. May mga anghel na tinatawag na anak ng Diyos. Diba? Lalo-lalo na yung kanyang mga tagasunod, tinatawag niya mga anak. Kaya nga ang tawag sa kanya, ama. Diba? At siya ay ginawang Panginoon. Magkaiba ang gumawa sa ginawa. Yan. Dito na. No? Magkaiba ang gumawa kaysa ginawa. So, dahil magkaiba ang gumawa kaysa ginawa, tanong, bakit Diyos si Jesus? Gamit din tayo ng lahika dahil si Shubal din naman ang nagsabi, no, na mas malalim ang kanyang lohika kumpara sa akin daw. Dahil ba mabasa ang Gawa Kapitulo 2:36 na ginawa siyang Panginoon, ibig ba sabihin nang ginawa dati siya ay hindi Diyos? Dahil lang mabasa sa Gawa Kapitulo 2:36 na ginawa siyang Panginoon, ano yan sa original Greek Bible? Sa original Greek Bible, yung ginawa ay epoisin. Ano po yung epoisin? Hindi nangangahulugang dating hindi Panginoon o dating hindi Diyos. Sa Biblia, mga kapatid, madalas ginagamit ang salitang ginawa para tukuyin ang pagbibigay ng tungkulin, pagbibigay ng karangalan o pagbibigay ng posisyon, hindi paglikha sa pagkatao. Halimbawa, para maunawaan ninyo. Halimbawa ito. Sa Henesis Kapitulo 41:41. Henesis 41:41 ha. Si Jose ginawa na tagapamahala sa Ehipto. Ang tanong, dahil po ba sa Henesis 41:41 mabasa si Jose ay ginawa na tagapamahala sa Ehipto? Ibig ba sabihin si Jose nagsimula ang kanyang pagkatao noong ginawa siyang tagapamahala sa Ehipto? No. Tao na si Jose bago siya binigyan ng posisyon. Ito din. Sa ikalawang Samuel, Kapitulo 5, versikulo 3. Ano mabasa diyan? Si Propeta David, ginawang hari. Ibig ba sabihin, dahil ginawa siyang hari sa ikalawang Samuel, Kapitulo 5, versikulo 3. Nagsimula ang kanyang pagkatao ni Propeta David noong ginawa siyang hari? Hindi. Tao na si Propeta David bago pa siya ginawang hari. Kaya, yung binasa nila sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, hindi sinabing ginawa siyang umieral, kundi ginawa siyang Panginoon sa katayuang ipinatanyag at ipahayag sa sanlibutan ang kanyang Panginoon. Mga kapatid. So, ang talata na ginagamit nila, yung Panginoon, dito ay title of authority. Ulitin ko ang Panginoon, title of authority, hindi creator versus creature. Sa Biblia, ang titulong Panginoon, Kyrios sa Grego, ginagamit yan sa dalawang antas. Yung Kyrios bilang titulo ng kapangyarihan. Ito ang ibinigay kay Jesus. Authority over heaven and earth na binanggit niya sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 18. Diba? All authority over heaven and earth. Kung letra por letra pagbasa, ang lahat ng mga kapangyarihan mula sa langit at sa lupa ibinigay. O letra por letra ang unawa ay wala ng kapangyarihan ang Ama. Kung ganun ba,
authority over heaven and earth. So, Kyrios bilang pangalang Diyos ng lumang tipan, mabasa yan, yung tetragrammaton, YHWH, Yodhe Wawhe, na madalas din ginagamit sa bagong tipan ang salita na iyon na pantukoy sa ating Panginoon Hesus. Halimbawa, Roma Kapitulo 10, versikulo 6, versikulo 9. Si Jesus ay Panginoon. San Juan Kapitulo 20, 28, Panginoon ko at Diyos ko. So, sa Kolosas 1:16, sa Kanya, lumalalang ang lahat. Ibig ba sabihin, ang anak ay Diyos sa kalikasan, mga kapatid, Diyos sa kalikasan, at siya ay ginawang tagapamahalang Panginoon sa misyon ng kaligtasan. Ulitin ko ang anak, Diyos sa kalikasan. At siya rin ay tinatawag na pangkalahatang Panginoon sa misyon ng kaligtasan. So, kung Diyos si Jesus, bakit ginawa siyang Panginoon? At Kristo ayon sa Gawa, Kapitulo 3, versikulo 36. Sa unang tingin, mga kapatid, parang lumalabas na hindi pa Panginoon si Jesus, kundi ginawa pa lang siya. Pero kapag susuriin natin ang buong nakasulat sa Biblia, napakalinaw na ang ginawa sa itong Gawa Kapitulo 2, versikulo 36 ay tumutukoy sa pagpahayag, tumutukoy sa pagpakilala, hindi paglikha ng bagong kalagayan. Kaya sa original Griego, ulitin ko, epoiesen, na ibig sabihin to appoint, to declare, to constitute. Yun ang ibig sabihin. Pagpahayag, itinalaga, pinakilala ng Diyos si Jesus bilang Panginoon at Kristo pagkatapos ng kaniyang muling pagkabuhay. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na naging Panginoon siya noong araw na iyon, kundi inilantad sa sanlibutan ang kaniyang tunay na pagkakilanlan. Siya ay Panginoon bago pa sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36. Di po ba, kahit nga si Santa Elizabeth, nung bumisita ang mahal na Birhen Maria sa kanya, tinawag na Panginoon. Ano sabi? Lucas Kapitulo 2, versikulo 11. Mabasa din diyan. Sinilang sa inyo ang isang tagapagligtas na siya ay Kristo at Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Marcos Kapitulo 2, 28, ang anak ng tao ay Panginoon sa araw ng pahinga. So napakalinaw, mga kapatid. Kaya Juan Kapitulo 8:58, anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Bago si Abraham ay ako na. Ano daw? Bago si Abraham ay ako na. Ito'y tumutukoy sa ngalan ng Ego Eme, I am, na mabasa sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14. Kaya malinaw, mga kapatid, hindi siya ginawa na Panginoon, dati na siyang Panginoon. Ang ginawa ng Diyos ay ipinakilala siya bilang Panginoon sa buong mundo. Yun ang problema sa litra por litra nila na pagbasa, mga kapatid. Bakit kailangan pang gawin siyang Panginoon kung siya ay Diyos?
Dahil ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, ito'y tumutukoy sa kanyang pagpakilala sa mundo bilang Mesiyas pagkatapos ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. Kung baga, siya ay Diyos mula pa ng una, siya ay nagpakatao, siya ay nagpakababa, siya ay muling nabuhay, at kalaunan, ipinahayag ng Ama na siya ang Panginoon ng lahat. Hindi ito paglikha, kundi pag-angat, pagpapatunay at pagtatalaga ng kaniyang misyanikong misyon o tungkulin sa pagligtas ng sangkatauhan. Ngayon, meron pa silang talatang ginagamit. Ano yan? Imagine yung mga kapatid, ginawa siyang Panginoon ng Diyos. Diba? So tuloy na natin to at paano na natin, panoorin na natin ng buo. Ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa kanya, ang Diyos. Mababasa po natin yan sa Gawa 2.36. Si Kristo po, ginawang tagapagligtas. Ang So yan. Ngayon, ang tanong naman dito, batay sa Gawa Kapitulo 5.31, ginawa siyang tagapagligtas. At ayon sa ministro, sinong nagawa sa kaniyang tagapagligtas? Diyos po ang gumawa sa kanya na siya, si Kristo, ay ginawang tagapagligtas. Gawa 5.31. Ayan. Gawa 5.31, ginawa siyang tagapagligtas. So, ginawa ang anak bilang tagapagligtas, hindi dahil hindi siya Diyos. Gamit naman tayo ng loheko. Diba? Sabi ni Shubalde, mahina ang loheko ko. Dahil po ba ginawa siya na tagapagligtas? Ibig ba sabihin, siya ay hindi Diyos? Mabasa ba sa ginamit nila na talata na Gawa Kapitulo 5.31? So, ulitin ko, ginawa ang anak bilang tagapagligtas, hindi dahil hindi siya Diyos, kundi dahil ito ang misyon ng kaniyang pagkatawang tao, incarnation. Ang Ama ang gumawa ng kaniyang misyon bilang tagapagligtas dahil ang Diyos Ama ang nagbigay ng misyon. At si Jesus bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid, ang tutupad sa misyong ito. Hindi ibig sabihin ng ginawa, hindi siya Diyos. Loheko ang gagamitin natin. Kundi, ginawa siyang tagapagligtas sa kaniyang pagiging tao, hindi sa kaniyang pagiging Diyos. So, pansinin natin na nakasulat. Ginawang tagapagligtas. Ito'y tungkulin. Ulitin ko, ginawa siyang tagapagligtas. Ito'y tungkulin, hindi ito paglikha. Hindi sinabing ginawa siyang Diyos. Sinabing ginawa siyang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay gampanin, office, tungkulin. Hindi ito kaniyang kalikasan. Halimbawa sa Biblia, balikan natin. Di ba, nauna ko nang sinabi, si Propeta David, ginawang hari. Ibig ba sabihin, hindi siya tao? At ang kanyang pagkatao ay nagsimula noong ginawa siyang hari. Si Aaron, ginawa siyang pare. Hindi ibig sabihin, nilikha siya noon. Ganito rin, mga kapatid. Ginawa, ibig sabihin, appointed, kung tingnan natin original Greek, si Jesus bilang tagapagligtas, bilang kanyang misyon, kung hindi ito dahil siya ay hindi Diyos, nakapantay sa Ama. Ang anak na Diyos, mga kapatid, ay nagkatawang tao. So, sa kanyang pagiging tao, itinaas siya at itinalaga siya. Ang Diyos anak, bago nagkatawang tao, ay eternal at Diyos siya na nabasa natin sa 1 Kapitulo 1, versikulo 1. Pero,
Siya ay nagkatawang tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, siya ay naging masunurin sa Ama, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 8. Siya ay pinadakila ng Ama, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 9. Siya ay inaangat. Inaangat siya sa kanan ng Ama, Hebreo Kapitulo 1, versikulo 3. So ang mga ito, mga kapatid, ay hindi sapagkat Diyos niya, kundi sa kaniyang pagiging tao. Kaya ang Gawa, Kapitulo 5, versikulo 31 na ginagamit nila, mga kapatid, itinaas. Ito ay exaltation sa kanyang human nature. Ginawang tagapagligtas. Ibig sabihin, appointment sa kanyang misyon. Sa madaling salita, ang Diyos Anak ay Diyos ayon sa kalikasan at tagapagligtas ayon sa kanyang misyon. Kaya, kung tingnan natin ang mabasa sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 11, etong mabasa natin. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama.